Kung naiisip ka pa rin kahit oras na ng pagtulog, halika. Humiga ka na, ipikit mo ng mata mo. Makinig ka muna. May ikukwento ako. Medyo kakaiba siya. May kaunting kilig, mahiwaga, at baka lang magulat ka sa dulo. Nang mangyari to, bagong lipat lang ako sa isang lumang apartment sa Misampalok. Bachelor's padro, pero halatang dekada 1980s pa yung structure. Amoy kahoy na luma at kulob ang simoy kahit nakabukas ang bintana. Sabi ng landlady, matagal nang walang tumitira sa unit na to. Tahimik daw. Swak sa tulad kong gusto lang ng mapayap ang lugar. Hindi ako mapili. Sapat na yung mura at may sariling banyo. Pero nung unang gabi ko pa lang, ramdam ko na agad na parang may nanonood. Hindi ko inisip agad na multo. Ayoko magpaka-paranoid. Pero kinagabihan, habang nakahiga ako at nakapikit, may narinig akong mahina. Parang kalusko sa ilalim ng kama. Psst! Psst! Pagdilat ko, wala naman. Pusa lang siguro. Bulong ko. Pero wala naman akong pusa. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng gamit sa ilalim ng kama, may napansin akong lumang sobre. Kupas na, may alikabok, at may nakasulat para sa aking mahal. Pinabag ko ito, binuksan. Leo, kung babalik ka, sana makita mo to. Hinihintay pa rin kita. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo. Isang gabi kang nawala. At hanggang ngayon, hindi ka na bumalik. Sabi nila, iwanan na kita. Pero paano kung andiyan ka lang? Sulat yon ni Dayan. Halatang naguluksa. Parang inabandona. At sa bawat linya, damang-dama ko yung sakit. Tinago ko muna yung sulat pero hindi ko siya makalimutan. Kinagabihan, para lang sa katuwaan, sumulat ako ng maikli. Nabasa ko ang sulat mo, Dayan. Hindi ako si Leo. Pero kung kailangan mo ng kausap, andito ako. Nilagay ko sa ilalim ng kama. Wala akong ina-expect. Ang kwento nila, parang pelikula. Mapait. Hindi ko na namalyang na-attach na pala ako sa boses sa papel. Hanggang sa huling sulat. Salamat. Dahil sa'yo, naramdaman ko minahal ulit ako. Pero kailangan ko nang umalis. Paalam. At sana, kung may makita kang rosas sa mesa mo bukas, ako yon. Isa lang. Pula. Kinabukasan, wala namang rosas. Pero pag uwi ko sa gabi, pagkabukas ko ng pinto, may rosas. Pula. Sa ibabaw ng mesa. At sa ilalim ng kama. Isang huling sulat. Minsan, kahit hindi natin nakakita, nararamdaman pa rin natin kung sinong handang magmahal. Akala ko tapos na. Pero,
bago ako lumipat ng apartment. Sa huling gabi ko, nagising ako sa kaluskos. Akala ko wala na siya. Pero pagdungaw ko sa ilalim ng kama, may nakatitig. Maputla, ngunit nakangiti. Tumayo lang siya. Kumaway. At nawala. Kasabay ng malamig na ihip ng hangin. Hindi na siya nagparamdam mula nun. Pero gabi-gabi, tinatandaan ko pa rin yung mukha niyang mapayapa. Yung mata niyang punong-puno ng pagmamahal. Kahit minsan, hindi ko siya tuluyang nakilala. Matulog ka na. Kung makarinig ka ng psst, huwag kang matakot. Baka gusto ko lang niyang batiin.